Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos. Itong Bible pong ito ay published by Touch Life Global Foundation. Meron po nakasulat dito, ang salita ng Diyos ay isang bagong salin ng Biblia sa Pilipino. Bunga ito ng matagal na panahong pagtatrabaho ng translator o reviewer na nanggaling sa iba't ibang Christian denomination. Ang bagong saling ito ay binatay sa original na wika ng Biblia, Hebreo at Griego. Dumahan sa masusing proseso at isinalin sa mga salitang ginagamit sa pangaraw-araw na pag-ipag-usap upang makatulong sa publiko at pribadong pagbabasa ng Biblia, gayon din pagtuturo at pagpapahayag nito sa iba pang paglilingkod sa simbahan. Marami na pong Bible ngayon na iba't ibang translator. Kaya maganda ito. Kasi po, habang lumilipas ang panahon, nag-iiba po ang ating panahon talaga. Kasi yung mga sinaunang salita noon, hindi na po natin matatagpuan sa mga diksyonaryo. Kaya sinasalin po nila para magamit sa pang-araw-araw na usapan. Ibig sabihin, umakma sa ating mga panahon, kaibigan. Ngayon, tayo po'y mag-aharal ng salita ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, Biblia. Ngayon, bago tayo aabante, papalaot doon, tayo muna ay lalapit sa Diyos upang tayo po ay patnubayan ng Diyos, siyang gagabay sa atin sa ating pagbubulay ng kanyang salita. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Mainit ang panahon ngayon. Tanda ng mahal na araw na. Kaya may papayo ko, magdala ng payong, magdala ba ng pimpo o face towel, at laging magbabaon ng tubig para panglaban sa init. Prevention ng heat stroke. Kayong mga may stroke, ingat-ingat lang po kayo. Hindi nagbibiro ang panahon na yan. Ang mainit na panahon. Kaya hanggat maaari, lagi po kami, meron kayong laging dalang tubig. Lalo na yung mga binibigyan ng ayuda na kung saan kayo pupunta doon, sa isang mga gym, basketball court, at doon po idaraos yung mga ayuda. Ingat din po kayo. Payo ko lang po yan sa inyo. Sa ating pagbabasa ng Biblia, tiyakin natin na binabasa natin eksakto. Huwag natin guluhin ang nakasulat. Hindi gaya ng ibang mga reliyon, ginugulo ang Biblia. Sila mismo, yun nakasulat, ginugulo nila. Kaya nagkakawindang-windang ang kanilang paniwala. Wag. Kung ano po yung nakasulat na yan para natin sundin. Hindi yan isinulat para
babuin mo. May mga reliyon na ganyan. Mahilig sila magbasa, pagkatapos kung ano-ano kanilang pinapaliwanag. Hindi. Ang Biblia, absolutely correct. Wala nang dapat pang baguhin. Halimbawa, meron kong babasahin dito. Ito, tignan lang natin, Dito po sa Biblia, ipinapakita po na ang Diyos ay, ano ang Diyos? Ganito po. $121. Ganito po nakasulat. Salmo 121, verse 1. Tumingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? 2. Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Dito naman po sa 124, verse 8. Ang tulong natin ay nagmula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang tulong o saklolo na ating natatamo ay galing sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya kapag ang isang tao, kahit anong reliyon mo pa, kaibigan, walang reliyon na binabanggit dito. Meron tayong babasahin. Sa 2 Korinto 6:1-2. Ganito ang mababasa ayon kay Apostol Pablo. 2 Korinto 6:1-2. Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, yung pangangaral, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Yung biyaya, yung awa ng Diyos. 2. Sapagkat sinasabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang Diyos ay nagbumula ang saklolo. Anong sabi niya rito? At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng saklolo, kaibigan. Hindi nagmula ito kung kanino. Hindi nagmula ito sa mga santo. Hindi nagmula ito sa mga tao. Ang saklolo, ayon sa binasa natin, Salmo 121, verse 1 and 2, at Salmo 124, verse 8. Ang saklolo, ang tulong, anong sabi? Galing sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya pag tayo po ay tumatawag sa Diyos, handa niya tayong saklolohan. Dito po sa isang sulat, ganito pa rin po ang ating mababasa sa Jeremias. Kung tawagin nila ito, telephone number ng Diyos. Meron na pala telephone number ng Diyos, Jeremias 33:3.
tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Tumawag. May cellphone na pala doon. At telepono. Tumawag eh. Di ba pag nung araw, telepono, ring, 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 ring. Di ba gano'n tumatawag tayo? At mayroon naman sumasagot sa kabila. Ayan, okay. Tumawag ka sa akin. Kita niya. At sasagutin kita. Maging sa mga nag-iibigan man po. Kapag nag-iibigan, tawag ng tawag ng tawag. At sagot naman na sagot yung kabila. Kasi mahal niya rin. At ipapahayag ko sa iyo ang mga kahangangang at naiwagang bagay na hindi mo pa alam. Tayong mga tao, kailan lang tayo tumatawag sa Diyos? Kapag may problema na po. Hindi po ba ganyan? Pag walang problema, ay, walang panahon sa Diyos. Pero nang nagkaroon ng problema, tawag dito, tawag doon. Kulang na lang ang Diyos na nasa langit ay kukunin at pababahin dito sa lupa. Hindi po ba ganyan? Bagamat, wala naman pong limit ang pagtawag sa Diyos. So, the moment na tumawag ka, sabi niya, sasaklolohan kita. Kaya kung meron man silang tinatawag na lagi saklolo, ay walang iba po, kundi ang Panginoon Diyos. Mali yung sinasabi ng iba na, ito, wala po tayong sakitan ng damdamin dito, Nagbabasa lang tayo ng Biblia. Wala po akong nabasa sa Biblia na sinabi ni Santa Maria na siya'y tawaging lagi saklolo. Wala. Ang nakalagay, ang Diyos ang laging saklolo. Si Santa Maria po, taong gaya natin, hindi naman siya Diyos. No. Paano kanya masasaklolohan? Especially sa panahon natin, matagal nang patay si Maria. Matagal nang wala si Maria. Kaya yung sinasabi nila, si Maria daw po hindi namatay. Umakyat siya sa langit ng body and soul, sabi nila. At ang sabi pa nila, si Maria daw ay namamagitan sa langit. Wala po tayong mababasang ganyang klaseng turo. Ang nakalagay, ang Diyos na nasa langit, ang laging saklolo. Kaya sinabi niya, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Hindi ka nagagamit ng cellphone, kaibigan, sa pamamagitan lamang ng panalangin. Ang Diyos, anong sabi niya? Sasaklolohan kita. Ganon po ang Diyos kakapangyarihan. Nasa lupa ka, nando sa kanyang kaharian sa langit, pero pag nagsalita ka, naririnig ka niya. Halimbawa na lang si Haring Ezekiel. Ito pong nasabing hari na ito, tumawag siya. At pinakinggan siya ng Diyos. Yung oras na yon. Ito babasahin natin Tumawag siya. At yung oras din yun, sinagot siya ng Diyos. Ito. Isaiah 38, ang title nito, nagkasakit si Ezekias. Ari po ito. Nang panahong yon, nagkasakit si Ezekias na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos. At sinabi ng Panginoon na magbiling ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. 2. Nang marinig ito ni Haring Ezekias, humarap siya sa dingding at nanalangin. Panginoon, yan na. 3. Sinabi niya, nanalangin sa Panginoon, alalahanin mo po. Ito, sandali
Sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at paano akong gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At siya'y umiyak ng gusto. 4. Sinabi ng Panginoon kay Isaias. 5. Bumalik ka siya kay Ezekias at sabihin mo, sinabi ng Panginoon ng Diyos ng iyong ninonong si David, narinig ko ang iyong dalangin. Nakita ko ang mga luha mo, dagdag ko pa ng 15 taon sa buhay mo. The moment na tumawag po, yan yung kanyang sakit, ang sabi sa Biblia, ikamamatay niya. Maring yun ng dahilan para siya mamatay. Kaya binili na siya ni Propeta Isaias, magbiling ka na ng last will and testament sa iyong pamilya. Nang marinig niya ang salita ng propeta ng Diyos na si Isaias, humagolgol itong si Ezekiel, ano ba? Propeta Ezekias. At siya'y nanalangin. At ang nangyari, dininig siya ng Diyos. Tama yung nakalagay sa Salmo 121 verse 1 and 2, Salmo 124 verse 8. Ang Diyos ay laging saklol. Kaya, kahit saan ka man dako, kaibigan, pwede kang manalangin. Kahit sa kabaret pa. Naalala ko na naman si Dalit Ingkong Eli Soriano. Ang katwiran niya, wala daw ang Diyos sa kabaret. Pero pag nasa kabaret ka, nagka-problema ka, tumawag ka, anong sabi ng Biblia? Sasagot ako, sabi ng Diyos. Palusot na lang ni Ingkong Soriano yun yung kabaret. Kasi nga, doon siya nagkamali ng kanyang harap. Yung God is everywhere. Wala daw sa lahat ng dako ang Diyos. Inusgahan niya ang Diyos Inusgahan niya. Si Duterte naman, tinawag na stupid ang Diyos. O stupid God. Kahit pala Diyos, merong mga bumabanat pala sa Diyos. Ano po? Isipin nyo yan. Tao ka, babanatan mo ang Diyos. Yan ngayon, nasa Ingkong Soriano, patay na. Namatay sa COVID-19 doon sa Brazil. Nasa Horno na siya, Horno. Nasa naman si Digong. Ayun, nakakulong ngayon. Sa ICC, The Hague, Netherlands. Yan ang sinasabi ng Diyos. Tumawag ka at sasagot ako. Lahat po ng tao, makasalanan man, hindi makasalanan, ang Diyos ay laging andang tumugon sa atin. Pero ang problema lang sa tao, ay at saka na lang ako tatawag pag malapit na akong mamatay. Paano kung hindi ka nakaranas ng malapit mamatay, na aksidente ka, bigla kang binangon at namatay ka? Paano ka pa makapagsisi si kaibigan? Buti pa yung mga ginagawa ng matatanda nung araw, pag malapit ka ng mamatay, ano sabi na? Magtawag ka ng pare, magtawag ka ng pastor, magtawag ka ng ibang. Bahala na kayo kung anong gusto niyo itawag sa mga lider ng simbahan. Tumawag kayo, sabi, para makapag-confess ng kasalanan. Buti kung ganon. Kung ura-ura na bigla ka namatay, makakatawag ka pa ba? Kaya kaibigan, hindi na. Patay ka na Kaya lagi yung tatanda ng pagtawag sa Diyos, mas maganda nga tumatawag ka sa Diyos na malakas ka Yung wala kang problema. Ang pagtawag mo, pinasasalamatan mo pa ang Diyos. Salamat na lang. Alam niyo yung pasalamatan niyo po ang Diyos, napakalaking bagay sa Diyos. Ako, ting umaga, pagmulat ng mata ko, sa higaan pa lang, sabi ko,
Salamat po, Panginoon Diyos. Masarap ang tulog ko kagabi. At ginising mo ako ngayon sa umaga, taglay ang buhay at lakas ng bulas. Bago ko matulog, nakaluhod na naman ako. Nagpapasalamat na naman ako sa Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Nakalipas ang maghapon, naniligtas mo ang buhay namin ng aking pamilya. Yun lang, pasalamatan mo ang Diyos. Malaking bagay na yung kaibigan. Hindi yung wala ka man lang pasalamat sa Diyos. Hindi mo lang siya kinikilala. Totoo. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Juan 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Na ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man ang sumampalataya, maniwala kay Jesus, na hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Pero nasa inyo na po yan. Kung hindi nyo po susundin ang gusto ng Diyos, bahala ka. Buhay ninyo yan. Buhay natin to. Mas maganda, isuko nyo na po ang buhay natin kay Jesus. Lalo na kayo. Sino makakaalam ng bukas? Wala. Walang nakakaalam ng bukas. Bakit? Alam nyo pa anong mangyayari bukas? Ang buhay ninyo? Wala. Tanging ang Diyos ang niyalam. Bakit? Diyos siya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral na binahagi sa amin, pinapahalam mo lang o pinahalam mo lang na kapag kami tatawag, handa ka pong sumagot. Salamat, Panginoon Diyos. Matyaga mo kaming tinuturuan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Nandito tayo sa kanyang tahanan sa Barangay 94, Sonit, Bisipan, Tondo, Manila. Minsan na pinag-chairman siya ng kanyang barangay. Naging chairman, kagawad muna, then naging chairman po. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen and amen.